kapag hindi rehistrado at wala doon sa list ng recorded online lending platforms, itong OLP na 'to ay illegal. 'Pag nangutang kayo sa mga unrecorded platforms, magtataka kayo 5,000 yung inuutang niyo, ang makukuha niyo lang 3,000. Marami kaming natatanggap na mga reports o mga reklamo na sila ay nabibiktima ng panghaharas. Ikinakalat yung kanilang mga sensitive personal information kapag hindi sila nakakapagbayad online. Dahil sa bilis ng pagpasok ng pera, nakakalimutan na nila or hindi sila aware na mayroong mga rights and obligations. Ang paghahanap ng aming mga guest at pagbabahagi ng kanilang kwento ay nangangailangan ng maraming oras. Pero sa tulong nyo, makakadiscover kami ng mga iba't iba pang mga istorya ng ordinaryong Pilipino. Para sa mas magandang community experience, pwede kayo makipag-usap at magtanong ng kahit ano sa aming mga naging guests at manatiling anonymous sa Discord. I-click nyo lamang ang join button para maging isang exclusive member. Maraming salamat! Hi, good afternoon. I am Joseph Barpaulo V. Moises, SEC Supervising Regulatory Credit Counsel mula dito sa Financing and Lending Companies Department ng Securities and Exchange Commission. Ang papel ng SEC sa pagpapautang ay ang SEC ang nagre-register o nagre-rehistro, naglilisensya, nagla-license, supervisor at regulatory office or department ng buong financing and lending companies mula sa bansa. Kabilang na dito ang mga online and lending applications. Ngayon po kasi sa generation po natin, ngayon na po is lahat na po talaga is digital na po, 'no? Magmula sa online, shopping and even online banking. Kaya rin po siguro nauso na rin po yung mga online lending apps. Para po sa mga viewers po natin na maybe hindi po sila familiar, puwede niyo po bang ma-explain po sa'min kung ano po yung usual na operation po ng mga online lending applications and bakit po kaya marami pong mga Pilipino yung madalas pong humihiram sa mga ganitong klaseng applications po? Ang online lending applications or online lending platforms dito sa SEC, ito ay lahat ng website or mobile application na kung saan ino-offer at nakaka-avail ang publiko ng services at loan products ng mga financing and lending companies, no? Kabilang na dito ang mga websites, mobile lending applications, basta lahat kaya magpautang, ito ay tinatawag naming online lending applications or online lending platforms, no? Ang purpose ng mga lending app is really ay magbigay ng pautang or magpautang sa mga market na underserved or um, first-time borrowers or first-time nasasali sa economic activity kagaya ng credit at loans, no? Dahil dito, marami itong mga dahil online na nga sila, madami itong na na customers and target market, ah, mula hindi lang basta sa isang place o isang location, bagkus buong bansa kaya nitong bigyan ng serbisyo, no? Ito ang mga lending at financing company or OLPs or online lending applications, lahat ito tumutulong sa mga gustong makautang at gustong humiram na baka wala masyadong credit background or credit history pa, kaya ito ay mabilis na nakakapagpautang sa mga Pilipino. Nabanggit niyo po kanina, sir, na si SEC po, 'no, or si Securities and Exchange Commission is responsible po siya sa pagpaparehistro at pagbibigay po ng lisensya po para sa mga online lending companies po na 'to para mag-operate po sila legally sa kanilang mga services. Sa tingin niyo po, ano po yung kahalagahan ng pagiging registered po or parang pagiging authorized po ng mga online lending applications po na 'to before they operate as a lending company? Okay, kapag kayo ay nangutang, nakipag-transact sa isang lehitimo, rehistrado at lisensyadong lending at financing company, ibig sabihin, yang lending at company na yan ay kaya naming papanagutin at saklaw sila sa kapangyarihan ng SEC at kailangan nilang sumunod sa mga patakaran alinsunod sa existing
memorandum circulars na issue ng SEC, no? Kapag hindi yan sila registered, illegal po yan at baka hindi nila sundin ang mga consumer rights, benefits, at baka hindi sila sumunod sa iba pang mga batas kagaya ng data privacy at CIC or Credit Information Security Act na kailangan sundin ng lahat ng lending rehistrado at lisensyadong lending at financing company. Since nasa usapin na po tayo nun sa registration po no, ng mga online lending applications, ano-ano po yung mga requirements po na kailangan for these companies po to comply para maging legal po yung pag-ooperate po nila as a lending company? Okay. Para maging online lending company, 3 ang kailangang requirements. Una, rehistrado sila sa SEC. Pag sinabing rehistrado, meron itong Articles of Incorporation or Certificate of Incorporation na may lagda at ito ay ini-issue ng SEC sa CRMD o Company or Registration Monitoring Department, no? Pag sinabi namang lisensyado, meron itong Certificate of Authority. Sa CA na yon sinasabing itong lending at financing company nito ay lehitimo na mag-offer ng lending at financing product and services. Ikatlo, para masabing lehitimo ang isang online lending application or platform, dapat kasali itong app na ito or website na ito sa list of recorded online lending platforms na nakapaskil or nakapublish sa official SEC website. Kapag hindi rehistrado, walang lisensyado at wala doon sa list ng recorded online lending platforms, itong OLP na to ay illegal at hindi kinikilala ng SEC. Ibig sabihin po pala, sir, madami po palang process na kailangan pong pagdaanan yung mga gusto pong magkaroon ng legitimate na operations po as a online lending applications. Ang base po sa mga patterns po na nakikita nyo po or mga cases din po siguro na na-handle nyo po sa department nyo, ano po sa tingin nyo yung pinaka-difference po ng registered po sila sa SEC and ano naman po yung parang difference po sa mga practices ng mga hindi po registered? Okay, karamihan sa mga hindi registered, hindi yan sila sumusunod sa pinaiiral naming interest rate ceiling moratorium. Meron kasi kaming Memorandum Circular 14 Series of 2025, nakasaad doon kapag kayo ay umutang ng hindi lalagpas ng 10,000 at may loan term na hindi lalagpas ng 120 days, ang effective interest rate per month na pwedeng ipataw sa inyo ay hanggang 12% per month lamang. Pangalawa, may cap din or meron ding limit sa pagpapataw ng penalties, which is 5% per month. Pangatlo, yung accrued interest or habang hindi kayo nakakapagbayad ng utang nyo dito sa lending platforms na ito, hindi pwedeng lumagpas yon equal sa principal. So kung 10,000 ang inutang, ang interest na hindi mo mababayad hanggang 10,000 lang, stop na doon. No? Sinusunod yan ng mga registered at licensed at recorded online lending platforms. Kapag nangutang kayo sa mga unrecorded platforms or unrecorded applications, magtataka kayo 5,000 yung inuutang nyo, ang makukuha nyo lang 3,000 tapos babayaran nyo in 7 days. So hindi agad sila alinsunod dun sa effective interest rate na 12% per month. At yun yung isa sa mga nagpapahirap sa mga umuutang sa mga unrecorded or illegal na online lending platforms. Ikalawa, marami kaming natatanggap na mga reports o mga reklamo na sila ay nabibiktima ng panghaharas. Ikinakalat yung kanilang mga sensitive personal information kapag hindi sila nakakapagbayad online. Ito ay palaging talamak sa mga umuutang sa mga unrecorded or illegal lending platforms.
Bukod po dun sa na-share niyo po sir na yung sa interest rate, sa penalties, and even po pala dun sa practices nila na ayun nga po may harassment, minsan nakakatanggap din po yung mga umuutang po sa mga loan apps na 'to na mga grave threats po 'no. Bukod po dito, ano po yung masasabi niyo po dun sa marami pong mga loan apps na meron po silang instant approval o yung halos wala pong requirements? Red flag po ba ito para po sa ating mga borrow? Opo. So, 'pag instant approval ang loan niyo 'no, okey lang yung mga wala pang requirements na like for example, hindi ka lang magsabit ng ID, ng suweldo, proof of suweldo, okey yan kasi part lang ng kanilang ano. Ang hindi puwede ay palaging tandaan bago kayo umutang dapat maipakita ng isang legitimate lending application kung magkano ba yung babayaran niyo. Magkano ba yung ikinaltas? Magkano ba yung interest rate? Kasi meron tayong batas na nagsasabing, ang pangalan ay Truth in Lending Act or TILA. Bago maibigay sa inyo yung pera, bago ma-consume yung transaction, dapat na ipaalam muna sa borrowers, sa customer, eto ang dapat yung bayaran. Magkano yung mapupunta sa interest, magkano yung mapupunta sa principal. So yung instant application, pag click mo, wala kayong nakita, that's illegal. Red flag agad yan. So you can report that to the SEC. Ibig sabihin po pala sir, prior pa po sa pag-utang po natin, dapat aware din po tayo sa mga ganitong klaseng information na kahit pala dun sa computation pa lang ng mga rates and ano, pwede na natin makita na red flag talaga siya. Bukod po dun sir sa mga na-share niyo po, ano-ano pa po kaya sir yung mga red flags or reminders po na pwede po nating ma-share sa ating mga viewers para maiwasan po nila na mangutang po sila sa unregistered po na mga loan apps? Sa pang red flag, no, yung mga, kasi uso na rin ngayon yung mga nanggagaya ng app. So, kunwari, may legitimate company na company A nasa website namin. Tapos biglang dun sa isang pag nakita niyo siya, yung company na yun, parang iba yung color niya, parang iba yung branding. So parang ginagaya niya yung isang company, no, na legitimate. At pag dun ka nangutang sa fake, mahaharas ka, makakalat yung datos mo. So again, kailangan yung mag-verify sa amin. Sa SEC, meron kaming tinatawag na SecCheck app. App ito na mada-download sa Google Play Store, Apple Store, dun kayo mag-verify. Kasi yung publiko, kailangan lang nila maging ma-empower sila. They need to be informed para hindi sila maharas at hindi sila mabiktima ng mga illegal or illegitimate lending applications. Sir, despite po sa efforts po ng SEC po no, na ayan, meron po tayong website na pwede po nating makita kung sino po yung registered or hindi pa po registered na mga applications. Ano po sa tingin niyo sir yung parang pattern or parang ano po yung nakikita niyo sir na reason? Bakit po kaya marami pa rin pong mga Pilipino yung nahuhook pa rin po sila dun sa mga unauthorized na loan apps? Kasi ang lending kasi, anything online kasi mabilisan eh. So, yun yung kaya mabilis ma-hook yung mga tao kasi mabilis makuha yung pera. Lalo na yung mga instant approval na yan. And because of that, dahil sa bilis ng pagpasok ng pera, nakakalimutan na nila or hindi sila aware na mayroong mga rights and obligations. May obligation yung yung lender at meron din silang karapatan. Na sometimes sa pagmamadali, dahil nga instant lahat digital, medyo hindi nasusunod. Medyo nakakalimutan. At pinaka-worst, hindi sila aware na may ganun palang batas. So yan yung pinaka-dahilan kung bakit madaming nahihikayat mangutang sa online lending applications. Legitimate ang online lending applications, basta recorded sa SEC. Sir, curious lang po ako, no? Sa pagka-registered po ba yung isang lending company sa SEC, do we have the guarantee po ba na sila po is magko-comply din po sa mga fair na collection practices? Or meron po bang mga cases na registered po sa SEC, then hindi po sila nag-comply sa mga certain practices po? Okay. As a rule, they need to comply with the anti-harassment circulars namin. Meron kami yung prohibition on unfair debt collection. If hindi sila nag-comply doon, merong karapatan yung borrower. They can report the incident to us and then actionan namin yon, no? May penalty dyan. Pag lumagpas ng third offense, revocation na
ng certificate of incorporation, meaning hindi na sila makakapag-operate, no? Kaya kung kaya going back to your question, as a rule dapat hindi nila gawin 'yun, yung panghaharas. But if they did, may kaakibat 'yan na penalty at administrative sanction. Sir, pwede po ba natin i-specify po kung anong klaseng harassment po? Ito po ba yung mga threats na po talaga? Ng threat na ayan, nagmumura. Yan. Ano pa? Na parang kang niloloko, dedemanda ka kung saan-saan. Ano pa? Ikinakalat yung mga sensitive information. Or kaya sinishare yung loan accounts, yung outstanding loan balance mo sa hindi naman guarantor, hindi naman co-borrower, no? Ano pa? Ini-edit yung pictures. Nagiging mukha mo, ikinakalat, ginagawang kung ano-ano, ginagawang meme. These are all harassment. We consider that as harassment efforts and we penalize that. So, marami po palang types po ng mga Yes. unfair collection practices po, no? Paano po minomonitor po ng SEC po yung mga ganitong klaseng mga lending companies po na nagko-commit ng mga unfair collection processes? And paano po nila nire-regulate po na makakasunod po sila dun sa batas po na? So, meron kaming circular, Memorandum Circular number 18, series of 2019. We required all existing financing lending companies to submit an affidavit saying that they will comply with that circular, no? And then second, yun na nga, whenever there are reports, we enforce that circular. How? Due process. Kailangan pag nagreklamo sa amin, nag-file ng complaint, within 15 days, refer namin ito sa company para makipag-usap. Ayusin muna. Kasi nang sabi sa FCPA or Financial Services, Products and Services Consumer Protection Act, binibigyan namin ng opportunity or oportunidad yung isang lending at financing company na ayusin muna yung kaso nila with their borrowers, no? If hindi po nila naayos ito, then we will send them formal charges or show cause letters yung mga financing at lending companies na nirereklamo. After that, bibigyan namin sila ng 30 days para sumagot yung financing at lending companies. After nun, we now study the case and make a draft order. So order na yan pwedeng ma-dismiss or pwede din naman silang ma-penalize yung lending at financing companies. Different po ba sir yung penalized dun sa revocation po? Yes. Kasi yung first offense niyan, first to third offense, monetary penalty pa lang. Fines. Ika-apat, revocation na. Sir, once po na-revoke na po yung license nila to operate as a legitimate company, may chance po ba yun na bumalik po sila sa operations or hindi na po? Okay. Yes, but I will clarify. So kami kasi sa financing and lending companies, isa lang kami sa mga department dito sa SEC. Ultimately, yung aming desisyon ng department namin ay subject to the review or appeal processes. Pag inapila yan sa Commission and Bank, posible na i-reverse kami, meaning i-lift yung revocation, or pwede din naman i-affirm, no? Kapag ni-lift yung revocation, pwede na ulit mag-operate yung mga lending at financing company. Pero kapag kami ay in-affirm, meaning tama, or kami ay pinanigan ng SEC, Commission and Bank, then hindi na sila makakapag-operate. Doon na sila sa Court of Appeals aapila. Bali sir, sa pag-handle nyo po ng mga cases and pag mayroon po nagsasubmit din po ng mga complaints po sa inyo regarding this online lending companies, nag-work din po ba kayo together with other governing bodies or NGOs din po? Yes, pag yung mga grave threats na mga masasama talaga yung mga ganyang harassment, we refer that to NTC. Kung kailangan i-blacklist yung website, kailangan remove natin yan. Also with PNP, cybercrime, PAOK, and NBI. So collective effort ito ng government law enforcement agencies para ma-stop yung mga nanghaharas. Sa dami po ng mga lumalabas po ngayon ng mga online lending applications, kasi nga po, di ba nabanggit niyo po kanina, lahat po ngayon talaga is digital na, mabilisan na po, no? Ano po yung parang isa sa mga major challenges po for SEC na ma-regulate po yung kanilang business? Okay. Ngayon kasi, isa sa mga
challenge sa amin is yung hindi namin, yung biglang nalang susulpot yung mga online lending application kung saan-saan. Whether Google Play Store, Apple Store yan, website, internet, Huawei App Gallery, lahat yan posibleng dun galing eh. Pangalawa, maraming nga nanggagaya ngayon. So yung mga gumagaya, these are illegal at mahirap silang pigilin kasi nga pag pinatanggal namin, susulpot na naman sila sa isa. So active monitoring kami ngayon. However, kung mabilis kami magtanggal, mabilis din silang mag-upload. So habulan to ng habulan. Pero sa susunod na mga hakbang namin, hihigpitan namin 'yan. There will be a secure online lending eco-space dito sa Philippines. We will coordinate with app stores and Google Play Store para matigil yung mga ganyan. We'll just have to coordinate further and have specific directions on that. Based po sir sa mga past interviews din po namin with other organizations po na related din po sa mga cases po ng online lending applications, isa po sa mga major issues po na nababanggit nila is yung may mga tumatawag daw po na kamag-anak or katrabaho, then bigla po silang magsasabi ng mga grave threats, ayan, abusive language, ganun po. Kapag po tayo po is naka-experience po tayo ng ganun, ano po yung tamang response po natin or ano po yung mga pieces of evidence po na pwede po nating i-record or i-screenshot po prior to our complaints po? Ayun, kailangan tanungin nyo, sino bang lending company to? Sino bang app yung dinideal nyo dito, di ba? Once ma-determine nyo, sumbong nyo sa amin. Kasi kailangan natin matrace kung sino ba yung app na yan, sino ba yung nagpadala ng abusive message na yan. Kasi that is a direct evidence, no? Malaki ang posibilidad na pag na-determine kung sino yung lending app na yan at nasabi kung sinong, kami to, malaki ang posibilidad na ma-penalize yung company na yan. So, alamin muna. Then, you comply that you screenshot the text messages or the emails na na-receive nyo. Then, attach that to the iMessage complaint that you will file to us. Sir, with the current complaints po or mga cases po na hinahandle nyo, may napapansin po ba kayong parang specific pattern or demographics po ng mga tao na usually po na na-victimize po ng mga online lending application? Parang most of the victims or borrowers na affected dyan, yung mga young professionals, no, mga hindi lang millennials until Gen Z, those who are young and who are tight on cash, yung may kakulangan sa cash, no. So usually millennials nga pababa, including Gen Z. So most of the time yun ang demographic talaga na maraming online lending apps na inutangan at sila din yung prone or risk to unfair and abusive lending applications. And because of that, siguro nagiging system na din ng mga lending app na pagpasapasahan nga din sila. Kaya nag-accumulate yung interest nila. And yun yung tinututukan namin yung segment na yan. Kaya itong mga lending and financing companies, no, when they submit their report to us, hinihimay namin, sino ba yung market nito? So that we can understand the industry more. Ibig sabihin pala sir, no, kahit sino pala, no, kahit mga young professionals po is pwede rin talaga silang ma-victimize ng mga unfair practices po ng mga lending applications. Pwede po namin sir malaman kung ano po yung stand po ng SEC kapag sinasabi po nila na bakit ba kasi kayo nangungutang or wag na lang kayong mangutang. But syempre po 'di ba we cannot judge naman din po yung economic and financial status po ng mga tao ito, lalo na mabilisan po. So minsan po yung iba ginagamit for emergency purposes or talagang kailangan na kailangan. Ano po yung stand po ng SEC tungkol dito? Hindi ako naniniwala sa statement na wag mangutang. Kasi at some point in time, may kailangan kayong pera na wala kayo. Personally, I believe lending is a legitimate operation. It is a legitimate industry. It's just a matter of empowering yung borrowers and the public itself. Ano ba yung rights
nila and the obligations of these lending and financing companies so that they will know and that they will be guided kung ano yung recourse nila in the event that these lending and financing companies will not comply with different circulars and issuances which the SEC have. During po dun sa mga times po na may nag-commit po na online lending applications po ng mga unfair collection practices po, kayo din po ba sir yung responsible po sa pag-shutdown talaga po ng whole business? Yes, our department issues revocation orders. No? Pag na-revoke yung lisensya, kasama lahat ng branches, online lending applications, they are not allowed to operate anymore. Kahit sir yung mga physical branches po nila. Yes, that is inclusive of that branches. So, it comes with yung, may experience po ba kayo na umabot na po talaga sa mga raids or... There was one before, a raid was conducted, pero I believe the raid happened before the revocation order was issued. Okay po, sir, para po sa ating panghuling question po, no? Kung may isang bagay po kayo na gusto niyo pong i-inform po ang ating mga kababayan po or ating mga viewers po about po sa responsible po na pag-utang po nila, ano po yung pwede niyo pong masabi? Okay, sa mga publiko na nakikinig ng interview na to, please download the SEC Check app. Nandun po yung pwede niyo pong i-verify kung rehistrado ang isang company na nagpapautang. Pangalawa, doon naman po sa mga may sinasabing online lending apps, always visit the SEC website. Marami po kaming advisory doon, baka mamaya nanggagaya yung company na yan. We already issued an advisory for that. Baka you have to check on that. Pangatlo, meron din kami sa website namin list of recorded online lending platforms. Ito po yung mga legitimate lending platforms na kinikilala ng SEC. Now, before you borrow, i-check din. Nakita nyo ba yung Truth in Lending Act disclosure form? Nakita nyo ba? Naalam nyo ba? Naintindihan nyo ba kung magkano yung babayaran? Magkano yung interest? Magkano yung principal? Alamin nyo muna ito bago umoo or pumayag sa mga loan offers na in-offer ng mga lending at financing companies, including OLPs. Thank you. Kapag naman po sila, sir, na follow-up lang po, kapag sila po yung nakaranas naman po ng harassment or currently nakakaranas po sila ng harassment dahil sila po ngayon is baon po sa pagkakautang sa mga online lending applications, ano po yung masasabi niyo po? Okay. Pag kayo po ay nakaranas ng harassment, o anumang complaint, paki-visit nyo lang po ang SEC, imessage.sec.gov.ph. Mag-file lang po kayo doon ng ticket, actionan po namin yan. Pag nag-file kayo ng ticket, ilagay nyo na rin po, i-attach na yung mga screenshots, affidavits nyo para po hindi na namin ibalik sa inyo yung complaints nyo para tumakbo na siya. Kung gusto nyo manood ng mga dokumentaryo galing sa mga interviews namin, huwag nyong kakalimutang i-check ang isa pa naming YouTube channel, Off the Record Beyond Borders. I-click nyo lang ang link sa description. Maraming salamat!